So, hey guys! Welcome to my channel, Luz G. Ayan guys. So, sobrang excited ako dito sa gagawin kong vlog na to. Ito talaga yung pinaka super duper excited akong gawin na vlog. Dahil first time ko tong gagawin guys. Ang Get to Know Me. Ayan. So, first time natin tong gagawin. So, sana malaman nila kung ano yung mga gusto nilang malaman about me. So, ayan. So, ayun guys. So, nagtanong ako sa social media, sa Instagram and sa Facebook kung meron ba kayong mga questions sa akin. And yung dami naman ding nag-reply and nakakatawa yung mga question nila. Sobrang super hindi ko in-expect na yun ang mga itatanong nila. And talagang pinag-isipan yung mga question kaya nakaka-excite. So, ayun guys. Let's begin. So, ayun guys, gusto ko muna mag-thank you sa sister ko sa pagbigay nito sa akin guys. Pasalubong niya to sa akin galing ng California nung last na uwi nila ni mother. Thank you so much, sister. Ayan, sa sister ko kay May. Ayan, thank you so much. So, ayun na nga guys. Nag-asa ko ng mga question and ang dami yung questions sa akin. Super dami and nakakatuwa. So, syempre, unang-una, gusto ko magpakilala sa inyo. My name is Luz. Ayan. Ang pangalan ng YouTube channel ko is Luz G. But my real name is Luz Golani. Ayan. My real name is Luz Golani. Hindi po yan Luz Biminda. Laging may nagsasabi na, Luz Biminda ba yung pangalan mo? Kasi nga, Luz. So, na-expect nila na Luz Biminda yung full name ko. So, ang buong pangalan ko guys ay Maria Luz Golani. So, alam nyo naman before, uso lagi yung pangalan ng parents. Is same sa magulang. So, yung tatay ko is nagsisimula sa M yung pangalan and yung nanay ko naman nagsistart sa letter L kaya naging Maria Luz. Ayan. So, alam nyo na ngayon. And, pinanganak ako sa Quezon City, pero lumaki ako dito sa Puerto Princesa. 5 years old pa lang ako nung nag-move kami dito sa Puerto Princesa. And both parents ko is from Leyte or Moc. Ayan, pareho silang Bisaya. And ano pa ba? So, hindi kami masyadong marunong magsalita ng Kuyunon. Kuyunon ang salita dito sa Puerto Princesa, Palawan. Dahil nga, Bisaya yung parents ko sa house. So, pag nasa bahay sila, Bisaya sila mag-usap. So, hindi namin nakuha yung Kuyunon dito sa Palawan. And kung napapansin nyo, pag nagsasalita ako ng Tagalog, medyo may punto dito sa Palawan na medyo matigas. Meron kaming parang basta medyo, mapapansin nyo naman yun sa mga ibang vlog ko na parang matigas ako magsalita dahil nga sa dialect dito na Kuyunon. Ayan. So, I'm 32 years old. I'm Year of the Horse. So, sa mga pinanganak dyan ng Year of the Horse, hello, hello. And I'm Sagittarius guys. December baby ako. So, ayun, sabi nila mapabait daw mga December baby. So, ano pa ba? My height is 5'3", 5'3" or 5'2", something like that. And ang weight ko naman now is 53, 50 to 53 ang aking weight. Naglalaro dyan. Isang beses lang ako nag-56 nung pandemic. Kasi nga pandemic. And ginagawa ko naman before is nag-work ako before sa casino and also nagmamodel din ako before. Mas konti na nga lang ngayon kasi nga madami nang ginagawa and may mga business na rin na ginagawa. So, I'm also Airbnb host. And kung nanonood kayo ng vlog ko, makikita ninyo na may mga pinaparenta ko na house sa Airbnb. Ayan. So, kung pupunta kayo dito sa Palawan, pwede kayong mag-book sa Airbnb. And, meron din kaming coffee shop ni Sir. Nakita nyo naman yung container van. Na-vlog ko na din yung check din sa mga videos ko guys. Yung about sa cafe. So, isa yun sa pagka wala akong ginagawa doon ako mismo yung barista doon. So, I'm Airbnb host, barista, waitress, cashier, lahat na cleaner, model, singer,
dami kong karakter, hindi ko na minsan alam kung ano ba talaga yung karakter ko. So, kahit ako medyo naguguluhan na rin, pero mas okay daw na busy. Mas swerte daw yun. Blessing daw yung pagiging busy. So, ayun. Panindigan na lang natin. So, ayun guys, nasa real estate din pala ako. So, kung plano nyo bumili ng bahay at lupa dito sa Puerto Princesa, contact nyo lang ako guys. Comment down below lang sa mga naghahanap ng house and lot dito sa Puerto Princesa. Marami tayo niyan guys. Marami akong mai-offer sa inyo. Nag-market talaga dito sa vlog. So, let's move on sa ating unang question. Ayan. So, ito yung unang question sa akin. Ito yung friend ko na Koreano. This is from Ramil. Ayan. So, from Ramil. So, ito yung question niya. Based sa true story life mo at maliban sa love life, sana all, paano mo nagagawang pagsabay-sabay, paano mo nagagawa ipagsabay yung work mo at pagbablog at daily routine? Kaya pa ba? Anong inspirasyon mo sa buhay? Apakahaba ng question. So, talagang pinahirapan tayo ni Ramil. So, hindi ko rin alam eh. Yun na nga, katulad ng sinabi ko kanina, ang dami kong ginagawa. Siguro good din yun na marami kang ginagawa kaysa kung ano-anong pinag-iisip mo. Kasi minsan, kapag wala kang masyadong ginagawa, parang ang dami mong naiisip gawin na hindi maganda. So, mas okay na marami kang ginagawa. Tama ba yung sagot ko? Yun. Inspirasyon ko ay wala naman palang inspirasyon. Anong inspirasyon mo sa buhay? Inspirasyon ko sa buhay? Ayun, kasi parang nanghihinayang ako sa time. Diba? Hindi naman kasi time lang yung nasasayang. Yung parang para sa akin kasi yung time is life. So, parang hanggat meron kang time, may buhay ka, diba? So, dapat gawin mo na habang nandyan ka pa, habang buhay ka pa. Kasi pag namatay ka na, wala ka ng time na gawin yun. So, ayun. Yun yung sagot ko, Ramil. Okay, so let's move on naman sa ating next question. Ito naman is from Ace. Ayan. So, when ka nagpunta ng Manila and sino yung una mong naging close dito? Nag-enjoy ka ba? Grabe yung question. So, nagpunta ka ng Manila 2012. June 6, 2012 ako nagpunta ng Manila. So, 22 years old lang ako nung nagpunta ako ng Manila. And that time kasi guys, model ako ng Underground River nung time na yon, that year. Kaya, nakapunta ako ng Manila and natulungan ako ni boss, ni Mayor Edward Hagedorn. Siya yung tumulong sa akin para makasurvive sa mga unang weeks ko dun sa Manila. Kasi talagang nangangapa ako nung pagdating ko dun dahil wala naman ako alam sa Manila. Dahil taga-probinsya naman talaga ako. Sanay ako dito sa Palawan. And naalala ko pa nung pagpunta ko dun, sinangla ko pa yung TV ko para lang magkaroon ako ng pocket money, and pagsangla ko ng parang 4,000, parang ganun, talagang super hirap. So, buti na lang nandun si boss and natulungan niya din ako sa pag-start ko dun sa Manila, paunti-unti. So, mga una kong nakilala sa Manila is yung mga ka-work ko sa Slimmers World, kasi yun ang unang work ko sa Manila, sa Slimmers World. Front desk ako doon. So, yung mga una ko nakilala doon yan, si Ace, si Gab, ayan, kung nanonood man kayo, and si Ivy, hindi ko na matandaan, diba? Sobrang dami namin ka-work. So, sila yung una kong mga nakasama sa Manila, and laking tulong din na nandun sila to guide me, kasi nga medyo engot pa ako nung magdating ko ng Manila. So, yun. And sobrang saya kahit hindi ako ganun nagtagal dun sa work ko sa Slimmers, kasi nag-resign ako agad. Sobrang na-appreciate ko yung care ng mga ka-work ko, and yun. Sobrang enjoy. Sobrang yung experience na yun is, yung panimulang experience na yun is sobrang masaya, and ang dami ko ring learning from that moment. Ayun. Okay, ang haba ng sagot ko. Okay, the next question is from Pao. Ayan, ka-work ko din to sa casino before, si Pao.
kailan ka po makikipagkita sa amin? So, kasi matagal na kami din nakikita, parang 4 years na akong hindi nag-work sa casino. And lagi kami, every time na pupunta sa Manila, nagpaplano kami na magkikita, ganyan. Kaso lang nga, pare-pareho na kami busy. And si Pao, minsan na lang din siya sa Manila. So kaya siguro yun yung naisip niya itanong sa akin kung kailan kami magkikita. I don't know pa kung kailan tayo magkikita. Siguro kapag napunta ako dyan sa Lawag, or ikaw, pag napunta ka dito sa Puerto Princesa, ayan, baka talaga magkita na tayo soon. Okay, next question is from my friend Jonaline. From Jonaline, ayan. So, what is your maintenance in your skin? Hehehe. So, maintenance ko sa skin, ano ba? L-Skin. Hindi totoo, L-Skin talaga yung ginagamit ko. Actually, ngayon, L-Skin, nagpipil ako ngayon. And itatry ko yung bago nila ngayon, yung parang maintenance set nila. So, yun yung next na itatry ko. Ibablog ko din yun, guys. Papakita ko din sa inyo yung mga ginagamit ko sa skin ko. Actually, nandyan din yan sa ibang vlog ko, yung mga ginagamit ko. Pero talaga ngayon, L-Skin yung ginagamit ko, yung rejuvenating nila. Yun yung ginagamit ko now. Pero magkakaroon din ako ng vlog about sa mga iniinom ko pa, mga iniinom kong vitamins and collagen and glutathione. I-vlog natin yun soon, guys. Papakita ko sa inyo. Pero now, ang ginagamit ko sa face ko is yung L-Skin rejuvenating lang. Yun lang, yung set. So, ayan. Dahil may shoot nga ako next week, kaya ako nag-rejuve. Thank you, sis, sa question. Next naman is from Jabel. How do you stay youthful and beautiful? So, yun na nga, guys. Sa next vlog natin, sasagutin yung tanong na yan. Papakita ko sa inyo yung mga ginagamit ko. And alam naman ninyo na umiinom ako ng collagen, yung Glow Collagen. May vlog din ako nun. Check nyo dyan sa mga videos ko. Nandyan siya, guys. Sobrang effective talaga nung collagen na yun. As in the best ever. Talagang pag may mga lakad ako or may pupuntahan ako, talagang yun ang tinatawagan ko talaga yung friend ko. Kailangan ko talaga ng collagen kasi sobrang nakaka-fresh siya. Kahit sobrang pagod ka or puyat, parang fresh ka pa rin. Parang hindi ka pa rin haggard. So, the best yun. Try nyo yun, guys. Glow Collagen. Ininom ko. Powder siya na minimix sa water. So, sobrang the best. Okay, thank you for that question. And next is from Marsha. Ba't po ang hina ng voice mo sa vlog mo po? Palaksan po ng onte. Ganda mo po. Pamangkin ko na to. Lagi niyang nirereklamo sa akin yun na mahina daw yung boses ko. Mahina ba yung boses ko ngayon? Kaya nga bumili ako ng mic kasi para marinig ako. Kaso lang nga, hindi ko pa siya nasi-set up dun sa iPhone na ginagamit. Dito, sa phone na to. Kasi dito ako madalas nagbablog. So ayun, kailangan ko pa siyang dalhin sa iPhone siguro para ma-check kung paano ba siya i-connect dito. Ayan, sinagot ko na. So next naman is from BJ. So, anong palabas, movie, or series ang lagi mong pinapanood? Ayan, last kong pinanood na series is Emily in Paris. So, natapos ko na yung 2 season. Inaantay ko pa yung pangatlong ano nila, tagal no? Yun, yung last kong pinanood na series. Ano pa ba? Yung Breaking Bad, ayan, pinanood ko rin yung Breaking Bad. Sobrang ganda, sobrang daming learning. Hindi yung learning na about sa paggawa ng, yung learning about sa matututunan mo na wala talagang pupuntahan yung mga ganong bagay. So, ayun. And next naman is, what is the last movie that touched your heart or made you cry? Umiyak ako sa movie, yung The Mule. Hindi ko alam kung alam niyo yung palabas na yun. Pero yun, super naiyak ako dun sa palabas na yun kasi parang ganun din siya, drug dealer siya and matanda na siya. It's true story siya na ginampanan ni Eastwood. Lalagay ko na lang yung pangalan, nakalimutan ko. Pero yun, sobrang ganda ng movie, guys. Panoorin niyo yun, The Mule. Naiyak ako dun. Yun. Naiyak ako sa part na sinabi niya na parang
parang kaya niyang bilhin lahat, pero yung time, hindi na niya maibabalik. So, yun yung nakakaiyak na part doon. Spoiler talaga ako. So, panoorin nyo na lang, guys. So, next naman is, tell me a lyrics of a song that you can't forget. Ano ba? Siguro yung kanta ko, yung ginawa kong song. Ayan, siguro yun, kasi nga, yun yung unang-unang sinulat ko na song. Yung unang-unang lyrics, yung gusto ko doon, yung nandito na naman ako, mabiyahe na mag-isa. Kasi nga, gusto ko yung lyrics na yun kasi mahilig ako sa road trip. And pangarap kong gawin yun, yung road trip na mag-isa ako, tapos kung saan ako pupunta, ganun. Pero hindi ko alam kung kaya kong gawin kasi nakakatakot. Alam niyo naman pag babae, diba? So, asa na tayo? Ayan, so abangan niyo yung guys, yung song ko na yun. After siguro ng vlog na to, gagawin ko na yung may shoot ako next week na pala ng road trip. So, pangatlong shoot na namin to, and sana matapos na namin, and baka bukas mag-recording ako ulit. So, sana matapos na namin kasi halos 2 years na 2 years ko nang ginagawa tong song na to. Mabilis ko lang siyang sinulat, pero halos 2 years in making siyang ginawa. So, ayun. Abangan nyo yun, guys. So, sana supportahan nyo ang road trip. Ang ingay ni Kobe. Sorry. What is picture of a guy that attracts you the most? Ano nga ba? Hindi ko alam. Siguro nga mabango. Importante sa akin yung mabango. Ayan. And may sense of humor. And mabait. Siyempre, mabait. Ano pa ba? Yung lips siguro. Lips din. Gusto ko yung maganda yung lips. Ganun. Mapula. Ganun. So, ayun. So, what is your idea of a dream date or dream vacation? Alam nyo guys, ito yung pinakagusto kong question talaga. As in, thank you so much for your question, BJ. Sobrang ganda nitong question na to. Kasi talagang dream ko talagang puntahan is Greece. So, sa mga nakakilala sa akin, alam nyo yan, na dream ko talagang puntahan yung Greece with my special someone. Someday, soon, sana magawa natin yan soon. Sa Greece yung dream ko na dream vacation kasi nga gusto ko yung sunset doon. Mahilig ako sa sunset, guys. So, yun. Para sa akin, perfect doon. Super. Dapat pupunta na ako doon before. Kaso lang hindi natuloy. Kasi nung time na magbubuk kami is malamig doon. Malamig yung weather. So, hindi na kami tumuloy. Kaya hindi natuloy. So, I don't know kailan ako makakapunta doon. Antayin na lang natin yung tamang timing, tamang panahon. Ayan. So, okay. This is from Ami. So, question is, kung nasa point ka na kailangan mong mamili, ano ang pipiliin mo? Yung tunay mong kaligayahan o ang kaligayahan ng iyong minamahal? Wow, ang lalim. Ang lalim naman ito. Ang pipiliin ko, nasa point ka na kailangan mong mamili, anong pipiliin mo? Yung tunay mong kaligayahan o ang kaligayahan ng iyong minamahal? Ano ba? Depende. Ano ba yung sitwasyon, diba? Hindi ko masagot. Parang nahirapan ako sagot itong tanong na to. Ang tunay mong kaligayahan o yung kaligayahan ng... Depende siguro sa sitwasyon, 'di ba? Kung kinakailangan naman para sa inyong dalawa, kung ano yung makakabuti para sa inyong dalawa. So, yun yung gagawin ko para sa akin. Hindi ko alam para sa iba. Depende sa sitwasyon, kung ano yung sitwasyon mo. Kasi ako na-try ko na to before sa mga past relationship ko na mas pinipili ko kung ano yung tama, kung ano yung dapat gawin. So, yun. Mimili ako yung tunay mong kaligayahan o yung kaligayahan ng iyong minamahal. Kailangan, nasa point ka na kailangan mong mamili. Piliin mo tunay mong kaligayahan. Siyempre yung tunay kong kaligayahan, di ba? Kasi minsan, isang beses lang naman tayo mabubuhay eh. Tapos hindi ka pa magiging masaya, di ba? So, dun ako sa magiging honest ako sa kanya, di ba?
Kasi kung hindi ka na pala maligaya dun sa minamahal mo, bakit ka pa magsistay, diba? So, dapat maging honest ka. Yan. That's for me lang naman, guys. So, choice nyo pa rin yun kung anong gusto nyo. Thank you. So, next naman is, sino nagtanong nito? Hindi ko matandaan. Wait lang. Ayan. So, this is for Carlon. Number 1, on a scale of 1 to 10, how would you rate Elskin Essential Products and why? Grabe. 10 out of 10 para sa akin. Kasi talaga ako, na-try ko talaga siya, guys. Hindi lang dahil sa in-endorse ko siya or what. Talagang na-try ko talaga yung products and super effective siya sa akin and super mild lang siya. Hindi siya ganun katapang na nasusunog yung mukha mo. Kaya 10 out of 10 talaga sa akin ang Elskin. So, itry nyo rin, guys. Para sa mga skin nyo, kung may mga problema kayo, ganyan, mga acne or what, yan, try nyo, guys. Super effective talaga. And, ayun, and why? So, dahil nga na-try ko na siya, kaya ko rin nire-recommend and kaya 10 out of 10 din talaga yung score ko sa Elskin. Ayan. So, number 2 is, what advice would you give to those just starting out in the Airbnb business? So, ayun, sa mga first time na mag-host ng Airbnb, dapat sure kayo sa mga rules nyo, sa house rules nyo, kung bawal mag-smoke sa labas, bawal yung ganito, mga rules, and yung importante syempre yung payment. Kailangan payment muna bago check-in. Tandaan yun, guys, kasi nangyari na sa akin yan before. So, yun, para hindi na din mangyari sa inyo. Yun yung mga dapat yung ingatan kapag nagpaparent kayo. So, dapat talaga medyo matigas ka rin talaga pagdating sa ganito. Marunong ka talagang maningil kasi may iba na mahirap singilin. And sa Airbnb naman talaga, kapag ang guest mo is galing sa Airbnb, nauna naman talaga yung payment. So, wala kang problema doon. Siguro yung mga rules mo lang sa house, kailangan talagang i-demand mo yun sa kanila or maglagay ka ng mga sign na bawal yung ganito, bawal yung ganyan, para alam nila na ganun talaga yung rules ng house. So, yun. So, yun ang ma-advise ko. And yun, dapat laging malinis talaga yung house. Make sure na malinis yung house nyo, guys, para maganda yung rate sa inyo sa Airbnb. Kasi ako nag-superhost na ako last time, kaya yun, nakaka-proud and parang sulit yung mga pagod na ginawa mo sa paglilinis mo ng house and pagde-design mo and sa lahat-lahat. So, yun. So, next is from Vince. From Vince. Ayan. Who inspired you to work so hard in life? Oo nga, no? Sino nga ba? Yung mga pusa ko. Hindi ko rin alam eh. Siguro yun nga kasi nang hinayang ako sa time and sa nanghinayang talaga ako sa oras. Kasi para sa akin talaga, ang oras is life talaga. So, kailangan hindi mo siya sayangin. Hanggat may kaya kang gawin, hanggat malakas ka, hanggat kaya mo pang gawin, gawin mo na. Huwag mo na sabihin, ay bukas ko na lang gagawin kasi pagod ako ngayon eh. Ay bukas ko na lang gagawin kasi ganito. Pwede ka naman magpahinga eh. And then kapag okay ka na, go na naman ulit. Ganun. Kasi parang ang hirap din minsan magreklamo dahil kung isipin mo mas maraming tao yung nahihirapan and yung iba nga hindi pa sila kumpleto yung katawan nila pero tatrabaho pa rin sila everyday. Kaya yun yung nagiging inspirasyon ko para mag-work talaga. Kasi ako kumpleto, diba? Wala kang sakit. So yun yung parang nagiging inspirasyon ko na hanggat kaya ko gagawin ko. Yeah. And what editor gamit mo for vlogs? What editor gamit mo for videos? Ayan. So, ito, sagutin ko na, guys. Alam nyo, ko sa mga hindi nakakaalam, nag-edit lang ako ng vlog ko dito sa phone ko. At ang ginagamit ko before is KineMaster, yung app na KineMaster. Kaso lang nagkaroon na siya ng, parang may bayad na siya every month. So, ngayon, meron sinadya sa akin yung makeup artist ko before na app, yun yung, ano nga to, CapCut. Ayan, sobrang ganda, ang galing
edit dito guys, ang bilis. And alam niyo naman siguro na sa mga hindi nakakaalam, mahilig talaga akong mag-edit ng video. Kahit noon pa, mahilig. Yan ang stress reliever ko. Kasi yung iba nahihirapan mag-edit. Ako gusto ko nag-edit. Kaya mabilis ako mag-edit dahil dito ako sa phone, hindi ako sa computer nag-edit. So yun yung gamit ko. I-try nyo guys yung CapCut. Ayan. So alam mo na kung anong ginagamit ko, Beans. Ayan. Okay. So ang ating last question na ba to? Okay. Last question is from Maleficent. Ayan. Ate Za, ayan, from Ate Za. Kailan ka mag-aasawa? Grabe yung pang last question. Pang ending talaga, no? Pang ito talaga yung ending. So, ayun guys. Alam niyo naman sa mga hindi nakakaalam, kasal na ako before. Nag-asawa na ako before. So, hindi ko alam kung yun na ba yun or yun na ba yung tamang sagot doon? Kailan ka mag-aasawa? For now, siguro hindi muna. Wala kaming plano pa na alam niyo naman na may boyfriend ako, si Francis, si Sir, ayan. So, pareho kami ni Sir na parang wala pa sa plano na. Mga bata pa kasi kami. Hindi, wala pa talaga sa plano namin. Never pa namin. Hindi pa na, minsan nagbibiruan, pero hindi pa talaga siya parang pinakaano namin na gagawin na papakasal or what. Kasi nga, pareho na namin naranasan yun eh. So, parang okay na kami muna sa ganito na muna. Parang, di naman nagmamadali. Hindi kailangang i-rush. Ayoko rin naman na parang i-push kung ano man yung, kasi diba parang sinasabi ng iba na, ba't di ka pa magpakasal? Bakit ganito? Ba't di pa kayo mag-anak? Ganyan-ganyan. Para sa akin, hindi minamadali yung mga ganun. Lalo na pareho naman kami na-experience namin yung pareho na kami may anak. So, for me, hanggat okay kayo, hanggat magkasundo kayo, okay lang yung kahit wala na yung kasal, diba? So, marami naman nagtatagal kahit walang kasal. Ang dami kong sinagot. Hindi ko na nasagot yung kailan ka mag-aasawa. So, kung kailan, hindi ko pa alam and wala pa sa plano ko dahil nga pareho na namin na-experience yun ni Sir. So, ayun. Kung meron man, malalaman nyo naman yun guys. Iba-vlog ko yun. For sure. Ayan. So, ayun lang ang ating mga question. Maraming salamat. So, ayun guys, thank you so much sa lahat na nag-send ng mga question nila for me. Thank you so much. And sana may mga nalaman na kayo or kung may mga question pa kayo, pwede nyo itanong dyan sa comment down below lang sa mga question nyo pa for me guys. So, thank you so much guys for watching this video. Bye everyone! Thank you guys!